My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello! Good morning! So, nandito po ako sa garden ko ngayon kasi medyo nag-aayos ako dito kasi meron ako mga binago dito na pananim kasi magulo na siya dati di ba? So, ang iba pinagpuputol ko, pinapagit ko para naman may sisibol na panibagong leaves. Katulad na lang nitong itong painted lady ko na nandito. Yan po siya. Pinapagate ko yan before, I think mga 2 months ago, at yan na po siya, nagsitubuan na po yung mga bagong plant po niya, mga bagong leaves. Minsan naman kasi depende talaga sa plant. Kapag plant na fast growing talaga, katulad ng painted lady na yan, dapat talaga siya i-propagate mo siya always para may panibagong leaf na tutubo sa kanya. At ang ganda po ng mga bagong leaves po niya kasi fresh na fresh and super vibrant yung color, diba? And dito, propagation ko rin to ng aking Philodendron squamiferum. Ito po siya. Maganda po yan. Magandang klase pong squamiferum po yan kasi giant na squamiferum po yan. Dalawa kasi yung klase ng squamiferum. May giant at merong yung dwarf. Ipapakita ko sa inyo later yung dwarf na squamiferum. Pero ito, giant po yan. And then also, nilagay ko rin dito yung aking isang Philodendron, Queen Elizabeth. Philodendron Prince Albert po pala ito. Ito po siya. Diba ang ganda po ng plant na ito, ang leaf. And then ito, painted lady din ito, pero pinapagate ko siya, kakapropagate ko lang siguro mga I think 3 days ago. So, dyan, may tutubo dyan na panibagong leaves, katulad ng painted lady ko doon. Para naman gumanda siya, di ba? At ito naman ang aking Mexicanum, Philodendron Mexicanum. Meron akong super malaki nito, pero nilipat ko doon sa super sa likod ng bahay namin kasi pinagapan ko siya sa puno. Pero ipapakita ko rin yun sa inyo kapag nabisita ko doon sa likod ng bahay. At ito naman ang aking Philodendron Xanadu, pero hindi na po siya Philodendron ngayon. Isa na po siyang Samarophyllum Xanadu. Ayan po siya, lush na po siya, diba? Ang saya. At ito naman, baka nagtataka kayo na meron akong papatay na plant na nandito. Ito po yung Subastatum. Diyan, yan po. Yan po yung Subastatum at yan ang next project ko na i-propagate ko yan kasi yung Subastatum parang kakaiba talaga siya sa lahat ng mga Philodendrons kasi medyo need niya talaga ng tubig, as in super thirsty na plant. And gusto na talaga palagi siyang basa. Ganon ang Subastatum na Philodendron. So, ito naman, dito ko nilagay ang aking propagation. Propagation ko na ito ng aking Melinonii na nabili ko to as Choco Melinonii, pero parang hindi siya Choco naman. Parang parehas lang. Parang na-scam ata ako nito. And also, meron po ako ditong Philodendron Olympiad. Ewan ko kung Philodendron pa rin siya or Thamatophyllum kasi last time I've checked na they're actually arguing na hindi talaga to Philodendron, napabilang po ito sa anong tawag dyan, sa Thamatophyllum family. At yan po yung mga leaves po niya, diba? Meron siyang splash na variegations, diba? Paminsan-minsan naglalabas siya ng splash ng variegations ang aking Olympiad. So ito naman po ang aking Philodendron Marcianum or tinatawag din nilang Popeye or Fat Belly. Kasi naman, tingnan mo itong
petioles niya, 'di ba? Ang lalaki. You know what? Nagsimula lang talaga ako nito ng super maliit kasi ang mahal ng plant na ito. As in, up until now, I think mahal pa rin siya. So, hindi ako maka-afford ng ng bigger version. So, nagsimula lang talaga akong nag-alaga nito, as in ganito lang siya kalaki, as in super. 'Di ba? At lumaki na siya. At akala ko naman nung una, slow growing po ang plant na ito kasi mahal, pero hindi naman pala, fast growing naman pala po siya, 'di ba? Ayan po siya, 'di ba? Ang ganda na ng Marcianum ko. And hopefully lumaki ka ng lumaki at hindi ka magkakasakit, 'di ba? Para naman enjoy lang. So itong aking mga bagong biniling yung Philodendron McDowell ko, bago lang to, parang wala pa itong 1 month sa akin. So ayan, naglabas na po siya ng new leaf, pero na-damage po yung new leaf. At hindi ko muna siya diniligan kasi natatakot ako baka mag-rot. And ito naman po yung SP Colombian na bagong bili ko rin. Hindi pa siya nagkaka-new leaf, pero hopefully meron na yan. At hindi ko rin siya diniligan kasi baka mag-rot din, 'di ba? So ito yung pink princess ko na nandito. Ayan, propagation ko na yan. Kinuha ko yan sa mother plant. So okay naman ang growth po niya, 'di ba? Pero yung ibang leaf, nasunog lang po yan kasi dulot ng nasira kasi yung net ko dito. See? Nagkalasog-lasog. At saka bago ko lang siya natapalan ng net dyan. Yan talaga ang buhay ng ating mga philodendron. Hindi talaga sila pwedeng mababad sa araw kasi nasusunog talaga yung leaves po niya. At yung Philodendron Birkins ko, you know what? Yung Birkins ko, nabili ko yan dati nakabili pa ako ng 5,000 worth na Birkins before. And then, sad to say, after a few months, nag-drop talaga yung price ng super. As in, from 5,000 na pagbili ko, and after a few months, meron ka nang nakikitang 180, or pinakamahal dati is 500, di ba? Parang ako dyan, nabudol ako dyan ng bongga, as in. So ito lang naman talaga ang mga plants ko dito sa part na ito, di ba? At ito pala yung giant moonlight ko, na parang ewan ko kung ano nangyari sa kanya. So nilipat ko kasi ito ng spot doon sa wala masyadong sunlight. So nagkaganito po siya, parang super basa yung medium niya. So nilipat ko siya dito para madaling matuyo yung medium po niya at hindi siya magkakaganito kasi sign po talaga ito ng overwatering. Kapag meron kayong nakakitang ganito yung leaves, yung parang ganito na siya, parang may stain yung mga leaves po nila, overwatering na talaga yan. At huwag mo muna siyang i-water yung plant kasi kasunod niyan, mag-root rot na talaga siya. Diba? Yung ganito, kung ganyan na siya, huwag niyo muna siyang i-water talaga. At lumaki na talaga itong propagation ko lang ito ng aking Alocasia Plumbea nigra. Diba? Nice po yung petioles niya dyan kasi maitim. And dito, ito po yung plant ko na promise ko talaga na pagagandahin ko at nagsimula na naman siyang gumanda. Okay na siya sa akin yun, diba? Nakaka-happy kapag ganito. At yun palang mga mga aglonema ko, pinapagate ko sila isa-isa. So nilipat ko, pinutol ko yung iba dyan, yan lang yung tinira ko dyan sa
pot na yan, yung parang mother plant po niya. Kasi may sisibol dyan, tulad niyan, di ba? May sumibol na. And dyan, meron din sisibol dyan. Di ba? Ito, may sumibol na. So, ayan, nilipat ko sila ng ibang pot yung parang para mga babies po niya, mga ibang suloy. At ayan pa yung ibang aglaonema ko. Ayan po siya. Diba? Ang saya. At ito naman ang aking Pharaoh's mask. Tingnan mo anong nangyari sa aking Pharaoh's mask na colocasia. Diba? Nagsimula na siyang mag-mature. So, kapag pala mag-mature na itong colocasia, Pharaoh's mask, magko-coil po yan. Magko-coil po ang leaves po niya ng ganyan. Ganyan. At lumalaki po yung leaves po niya. Diba? And also, I think sinabi ko na ito before, na meron na siyang baby dyan. Diba? Ang ano lang pala, parang simple lang pala itong alagaan ng Pharaoh's mask. Akala ko mahirapan ako dito, pero hindi pala. Fast grower pala siya. Ito po yung new leaf po niya. Tingnan mo yung details. Diba? Ang ganda. So, yun lamang for today. And just don't forget to click like and subscribe para naman makita nyo ang progress ng aking garden very soon. Bye for now. Have a nice day.